Ikinagagalak kitang makilala. Kumusta ka sa isang linggo? Sa oras na ito, muli nating ibabahagi ang biyaya sa isang bagong salita, kasunod ng kahapon at noong nakaraang linggo. Ang mga salita ni Jesus ay ang huling kabanata ng Mateo 24. May katapusan ng isang panahon. Ito ay nakalagay sa bato at papunta na sa ganoong paraan ngayon, at ito ay umabot sa punto kung saan ito ay halos sa punto ng pagdating ni Jesus. Pero bakit nagiging ganito? Ito ang pinakamahalaga at kritikal na panahon para maipangaral ang ebanghelyo ng kaharian hanggang sa mga dulo ng mundo. Kahit na tila masama ito kung titingnan sa pisikal, kung ano ang 100 taon upang maisakatuparan sa nakaraan, ay maaari na ngayong maisakatuparan sa isang taon, isang buwan, o kahit isang araw. Halimbawa, sa nakaraan, kung gusto mong pumunta mula Korea papuntang United States, aabutin ito ng higit sa 3 buwan sa pamamagitan ng bangka. Sa mga araw na ito, tumatagal ng 12 o 14 na oras. Mga bagay ng panahon, mga bagay ng panahon, mga bagay sa lugar. Noong unang panahon, maaari kang tumawag sa telepono kung gusto mong makipag-ugnayan sa isang tao sa ibang bansa. Kailangan mong sumulat o makipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga mensahero. Ngunit ngayon ay maaari ka na lamang tumawag sa telepono anumang oras na gusto mo. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mukha. Ito ay naging mas mabilis. Ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay hindi dapat sirain. Ang Ebanghelyo ay hindi nagbabago. Ngunit noong una, ang mga misyonero ay nagbabasa ng mga aklat, ngunit ngayon ay nababasa na nila ito kaagad sa pamamagitan ng pag-on sa internet. YouTube. Nagsistream din ako sa YouTube ngayon. Ito ay seryosong nakakabaliw. Kung ginamit para sa kabutihan, wala nang mas mahalaga kaysa dito. Ngunit mayroon ding masasamang tao, mga taong gumagamit nito sa masamang paraan. Ngayon, anong biyaya ang natatanggap natin kasunod ng nakaraang linggo? Ang Mateo 24:20 ay nagsasalita tungkol sa taglamig. Walang taglamig sa gitnang silangan. Ngunit bakit mo ginamit ang salitang taglamig? May mga taglamig sa iba't ibang panahon, ngunit ang bawat isa ay nagyelo. Ito ay nagyelo, kaya kailangan mo lamang itong lasawin. Amen. Ang Sabat ay isang bagay na nagiging normal pagkatapos ng isang araw. Ikaw at ako na nakikinig sa salitang ito ngayon, may mga bagay na orihinal na nakalulugod sa iyo, ang normal na Diyos. Dalangin ko sa pangalan ng Panginoon na gumaling ka. Dalangin ko rin na ang ating simbahan sa Lemery ay lumago ng kamangha-mangha habang ang lahat ng ating mga miyembro ay muling nabuhay ng sama-sama tulad ng biyayang muling nabuhay noong nakaraang araw at na sina Pastor Elsa, Judith at Tino. At tayo ay magtutulungan upang makamit ang kamangha-manghang paglago sa ating Lemery Church. Pinagpapala kita sa pangalan ng Panginoon na tayo ay magtutulungan upang maisakatuparan ang banal na kalooban ng Diyos. Amen. Ngayon, kung titingnan mo ang bersikulo 21, sinasabi nito na magkakaroon ng malaking kapighasyan. Walang ganoong bagay bago likhain ang mundo, at walang ganoong bagay pagkatapos. Ito ay isang malaking gawain. Mga kababayan, hindi ba ito ang panahon na ating ginagalawan ngayon? Noong unang panahon, ang mga tao ay pupunta at sakupin ang isang bansa, o sila ay mag-away at mag-away. Sa pagtingin sa labanan sa pagitan ng Israel at Iran sa mga araw na ito, ang mga tao ay hindi pupunta. Nagpapalitan sila ng mga missile at hinarang ang mga ito. Ang mga tao ay hindi pumunta. Lahat ng mga ito ay nilagyan ng pinakabagong kagamitan sa mga araw na ito. Ganyan ang edad na yon, nagkaroon ng malaking kalituhan. Ano itong kalituhan? Sa paglipas ng panahon, nangyayari ang taggutom, lindol, at iba pang nakakagulat at nakakatakot na mga pangyayari sa iba't ibang lugar. At sa pananampalataya, isang malaking pagsubok ang darating sa iyo kung saan hindi ka na makakabangon. May mga pagsubok na dumarating sa ating mga simbahan, pamilya, at individual na talagang imposibleng madaig. So ako lang, maraming pangyayari sa Biblia. Gusto ko si Joseph, marami akong narinig na mga sermon tungkol kay Joseph, at mayroon akong malalim na biyaya para kay Joseph. Gusto ba ni Joseph na dumating ang pagsubok na ito? Gusto ba ni Job na dumating ang pagsubok na ito? Noong pinili ng Diyos si Jonas, ginawa ba niya ito dahil gusto niya si Jonas? Ang produkto ni Jonas at si Jonas ay tinawag dahil sila ang pinakaangkop sa Nineve. May plano ang Diyos. Isang araw ang taong ito ay naaksidente. Isang araw, naghiwalay sila.
Makaranas ng pagkasira ng ekonomiya. May isang bagay tungkol sa gutom na nagpapabaliw sa akin. Bakit ito nangyayari? Wala pang ganoong bagay bago likhain ng mundo, at wala pang nangyari noon pa man, at wala pang nangyaring ganito sa aking pamilya. Kaya bakit ito nangyayari sa akin? Aba, dumarating sa akin ang sakit. Ito ay isang nakamamatay na sakit. Kahit na sa pag-unlad ng medisina ngayon, nakakatakot pa rin ang cancer. Maraming sakit, insidente at aksidente ang dumarating sa akin. Ano ang nangyayari sa loob nito? Ito ang talata sa ibaba mismo ng Mateo 24:22. Kayong mga may Biblia, pakisuyong tingnan ang talatang 22. Sinasabi ng bersikulo 22 na kung hindi ko paitliin ang araw na yon, kung gayon paitliin ko ang araw na yon. Well, walang makakatagal dito at manalo. Nagpasya akong magtali. Noong una akong dumating sa Estados Unidos, umupo ako sa aking mesa sa plata ng Northport University at nanalangin sa Diyos. Diyos ko, huwag mo sanang alisin sa akin ang oras na makapag-aral ako ng ganito. Ang pagkakataong ito ay isang malaking pagpapala sa akin. Mag-aaral akong mabuti. Isang linggo na. Ang oras na gusto kong mag-aral ay wala na. Bakit? Hindi ko masasabi sa iyo ang aking personal na kwento sa pamamagitan ng broadcast na ito. Diyos ko, kailangan ko talaga ang sandaling ito, ngunit hindi ako maaaring narito sa sandaling ito. Ilang taon bago ito nasagot? Pagkaraan ng 17 taon, isang tugon ang natanggap. Mula Oktubre 23, 2024, ang lahat ng mga kondisyon at pundasyon na magbibigay daan sa akin na maglakbay sa buong mundo ay talagang pera. Sino ang nagbibigay ng pera? Siyempre, may mga taong nagpapadala sa akin ng mga donasyon, ngunit ginagamit ko ang perang iyon para gawin ang aking trabaho at magpadala ng mga pondo ng misyonero sa Pilipinas. Hindi yun dagana. Binigyan ako ng Diyos ng biyaya sa pananalapi para makagastos ako ng komprehensibo. Bagamat hindi ito gaano, binigyan niya ako ng biyayang mamuhay kasama nito at italaga ang aking sarili sa gawain ng Panginoon sa kasiyahan ng aking puso. Binigyan din niya tayo ng biyayang maglingkod sa kanyang mga lingkod. Kaya hindi ko talaga gusto ang mga libreng bagay. Bakit ayaw mo? Walang libreng tanghalian. Lahat ng ito ay may kasamang presyo. Binigyan ako ng Diyos at ikaw ng lakas ng loob na manalangin ngayon at gawin ito. May mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko na mababalikan, kaya ibinalik ako ng Diyos sa ministeryo. Ito ay isang sitwasyon kung saan talagang hindi ako makakapunta, ngunit binigyan ako ng Diyos ng lakas. Ito ay talagang isang kapaligiran kung saan hindi ako makatayo. Salamat sa iyong pag-unawa. Kahit na ito ay mukhang marupok, hindi sapat at maliit, lubos akong nagpapasalamat para dito. Pagdilat ko sa umaga, umiinom ako ng kape, nagbabasa ng Biblia at nagdarasal. Ito mismo ay isang pagpapala at nagpapasalamat ako. Salamat sa iyong pag-unawa. Ang iyong mga panalangin ay tiyak na sasabutin. Natanggap ko ang biyayang ito pagkatapos ng 17 taon. Ngayon, manalangin tayo tungkol sa pagsisimula ng isang simbahan. Ako ay 58 taong gulang. Ngunit pagkatapos ay isang pastor ang nagsabi nito sa akin, hindi, anong ipapayunir mo sa edad na 58? Pero 28 na ako ngayon sa puso. Pastor, iyon ang sinabi ko. 28 na ako ngayon. Ito ang puso ng isang binata. Ngayon ay mayroon na akong espiritualidad, talino, at aking kapaligiran na hindi nakatali sa anumang bagay. Sorry. Noong nakaraan, kailangan nating matali sa ilang kapaligiran, kabilang sa ilang subordinate na espiritu. May pumipigil sa akin na maging malaya. Ito ay isang kapaligiran kung saan ako ay malaya, ngunit ang aking katawan ay nakulong sa isang uri ng pagpatay. Ito ay libre. Hindi na kailangan ng Diyos na gamitin ito.
Malaki man o maliit, hindi mahalaga. Ina-upload ko ito sa YouTube para ihatid ang mensaheng ito. Ako ay hindi marunong mag-computer. Hindi ko alam kung paano hawakan ito. Ngunit nag-aral ako para dito at natanggap ang aking EA. At binigyan niya ako ng biyayang makapag-broadcast, gumawa ng mga video sa YouTube, at magawa ang lahat ng bagay na kailangan kong gawin para ipalaganap ang ebanghelyo. Ito ay isang pagpapala. Akala ko ay hindi ko na ito magagawa sa buong buhay ko, ngunit patuloy kong iniisip ito at ito ay inilalapat sa aking buhay. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong gamitin itong mundo ng mga computer na hindi ko alam. Amen. Dumating tayo sa punto. Kung may humaharang sa iyo sa iyong buhay, ito ay isang pagpapala. Malaki ang ginagampanan nito sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa mga dulo ng mundo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang ebanghelyo ay mas mahalaga at apurahan para sa iyo dahil ikaw ay personal na nasa mahirap, nakaharang, at desperado na sitwasyon. Salamat sa iyong pag-unawa. Ngayon, kung titingnan mo ang verse 23, huwag kang padaya sa mga salitang, si Kristo ay naririto, si Kristo ay nariyan. Sa simula, si Jesus ay nagsalita tungkol sa panlilinlang. Mga huwad na espiritu, mga mapanlinlang na espiritu. Ito ang panahon na yon, kaya paano ito nagpapakita ng sarili? Sa talatang 24 ay makikita natin ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Kaya ano si Kristo at ano ang isang propeta? Nakikita mo, sa lumang tipan mayroong papel ni Kristo, at sa bagong tipan ay may usapan tungkol kay Jesus, at may usapan tungkol sa mga propeta. Nakita ko ang isang direktang paghahayag mula sa Diyos. Sinasabi ko sa iyo, huwag magpaloko. Ngunit bakit mo binanggit ang maling akala sa pangalawang pagkakataon? Malinlang ba ang mga napili? O, kung gayon, mayroong isang pangunahing salita na hindi kasali si Jesus, siya man ay nalinlang o hindi. Nariyan ang mga hinirang, ang mga pinili. Ngayon ay may mga taong pinili ng Diyos para sa tiyak na gawain. Hindi ko alam kung sino ang taong iyon, ngunit ako at ikaw na nakikinig sa broadcast na ito ay naniniwala na ako ang napili. Upang hindi marinlang ang mga hinirang, pinag-uusapan nila ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Bakit lumilitaw ang mga huwad na propetang ito ni Kristo? Sa takot na ang mga maniningil ng buwis ay malinlang. Ang bawat tao'y, sa harap ng Diyos, mayroong isang grupo ng mga tao na tinatawag na Shincheonji na ganap na imposibleng umiral. Sa palagay mo ba ay mayroon lamang masasamang tao doon, mga taong talagang sumira sa simbahan at nagdulot ng kabuluhan? Hindi. I don't know for sure, pero dapat maraming taxi driver doon. Maraming hindi Kristiyano sa mundo ang hindi makapagsalita. Naniniwala ako na may ilang mga pumipili din doon. Sisiguraduhin kong magsisi at magbabalik ang mga pinili. Hindi, kahit na sila ay nasa simbahan, kung mayroon silang mga pusong hindi nagsisisi, naniniwala ako na akayin sila ng Diyos sa pagsisisi at gagawin silang mga pinili ng Diyos. At sa Mateo 24:26, sinabi ni Kristo sa inyo na nasa ilang at nasa kubeta, gaano pa kaya ang pisikal na banal at espiritual na kabanalan nyo kung kayo ay nasa ilang at nasa kubeta? Pero hindi rin yun. Nasa loob ako. Ngunit bakit mo ito ikinumpara sa salitang maling akala? Kung babasahin mo ang text, malalaman mo ang lahat. Ngunit ito ay maalat. Huwag kang magpapalinlang. Sinasabi sa Mateo 24:28 na kung saan may kamatayan, isang kawan ng mga agila ang makakasama nila. Kung ipahayag sa positibong paraan, ang agila ay maaaring gamitin para sa ilang gawain ng Diyos. Pero may downside. Kung saan walang buhay, ang mga buitre, bilang mga ibong mandaragit, ay dumarating upang magpista ng mga bangkay. Maraming mga agila sa mga lugar kung saan walang buhay. Hindi mo mabubustuhan kapag nakita mo ito. Kahit na tila lahat ay pinagsama-sama, maraming bagay ang walang buhay kung titingnan sa loob. Dahil walang buhay, ang amoy ay umaakit ng mga ibong mandaragit, uod, at uwak na kumakain ng buong bangkay. Kayong mga lalaki, kung may buhay sa inyo, ang buhay ay nakatakdang magbunga ng buhay.
Sino ang pinagtagpo ng buhay? Ito ay tungkol sa pagkikita ng buhay. Kaya, sa oras na ito, pumunta tayo sa paksang ito ng mas malalim. Bakit ganito ang sinabi ni Jesus tungkol sa katapusan ng mundo? Ginawa ko ito para sa kapakanan ng taxidermy. Ngayon, kung tatanggap tayo ng malalim na biyaya tungkol sa mga hinirang, ang mga tao ng Israel sa lumang tipan ay inalipin sa loob ng 430 taon. Sa pananaw ng Diyos, tayo ang pinili. Ang mga propetikong salita na sinabi kay Abraham sa Genesis 15 ng lumang tipan ay tumutukoy din sa lugar na ito. Sinabi niya sa kanila, ang iyong mga inapo ay magiging mga dayuhan sa ibang lupain. Ipadala ang isa sa mga napiling ito. Ipadala si Moses. Nakikita mo, naroon ang kapatid ni Moises na si Aaron at malamang na marami pang iba bukod kay Moises. Ngunit bakit ipinadala si Moises? Ngunit bakit kailangang dumating si Jesucristo? Bakit ka dapat itatag ng Diyos ngayon? Bakit, mga kaibigan, kailangan namin kayong patatagin sa pamamagitan ng pagharap sa inyo sa malalalim na pagsubok? Bakit ka namin dapat patibayin sa pamamagitan ng paglalagay sa iyo sa malalalim na pagsubok? Si Moises ay gumugol ng 40 taon sa pag-iisa, kalungkutan, at hindi masabi ng mga araw. Ano ang ginagawa mo sa loob ng 40 taon? Maghahanap na lang ako ng tupa. Pero hanggang doon lang ba talaga? May mga pangyayari rin na iniiwan natin sa ating imahinasyon na hindi kayang ilagay sa mga salita. Ano kaya ang gagawin ko kung nasa ilang ako sa loob ng 40 taon? Kahit na pumunta ako sa Egypt, ako ay isang prinsipe at hindi ako makakapunta. Kasi may wanted notice. May mga pagkakataon na gusto mong pumunta pero hindi mo magawa. Sino pa ba ang magpapalabas ng dapat ilabas? Dapat itong palayain ng Diyos. Kailangang buksan ito ng Diyos. Habang naghahanda akong magbukas ng tindahan sa mga araw na ito, naisip ko na dapat ka na lang maglagay ng deposito at lumipat. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Pero saan ka pa pupunta? May isang sitwasyon na hindi madali, ngunit kami ay kasalukuyang naghahanap ng isang lugar na maaari naming gamitin bilang isang simbahan habang lumilipat. Kung titignan mo ang mga Christian site, maraming lugar kung saan ito ginagawa. Ngunit may dagdag na bonus doon. Ngunit kailangan ko bang kunin muli ang item na ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera at kailangan ko ring ibalik ito sa orihinal nitong kondisyon kapag umalis ako. Kaya kung ganoon, ang ating simbahan ay tatakbo bilang isang simbahan na nagdarasal ng malakas at gumagawa ng maraming ingay. Kaya ang mga tao ay pupunta sa simbahan na maraming nagdarasal at ito ay napaka-excited. Kaya hallelujah. Paano natin titipunin ang simbahang ito sa isang lugar? Sa mga tuntunin ng mga gusali, maaaring ito ang pinakatuktok na palapag ng isang komersyal na gusali o sa basement. Sa lugar kung saan maingay pero hindi ganoon kalakas ang tunog. Nakikipag-usap ako sa isang ahente ng real estate at naghahanda akong bumili ng isa habang lilipat ako sa isang bagong bahay. Sa lahat, sana ang mga nakikinig sa broadcast na ito ay manalangin kasama namin. Ngayon, habang nagdarasal ako tungkol sa kung ano ang gagawin ng Diyos at kung paano niya tayo akayin sa pamamagitan ng ating simbahan, ako rin ay nagiging isang taong tapat sa Kanya. Walang minarkahan. Walang katulad nito araw-araw at ngayon ay isang pundasyon ang nalikha kung saan malaya akong makakasulong sa parehong paraan tulad noong unang tinawag ako ng Diyos. Hindi ako magaling pero nangangaral ako sa English at may simbahan ako sa Pilipinas. Amen. At ang mga miyembro ng ating Limerick Church ay maaari ding sumali sa amin. Ngayon, makakapagtatag na tayo ng simbahan sa Korea at nagpapasalamat ako na ang mga mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo ay makakasama natin sa pamamagitan ng broadcast na ito. Kung saan may buhay, mayroong buhay na pagtitipon. Ang salita ng Diyos ay buhay at matalas kaysa alimang tabak na may 2 talim. Ang salita ay narito ngayon. Ngayon, bakit natin ito ginagawa? Ngayon ang Diyos ay gumagawa upang tipunin ang mga hinirang sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang tao, si Moises, sa mga Israelita. Bakit walang iba kundi si Moses noong panahong iyon? Ngunit may dahilan ang Diyos na gamitin si Moises. Naranasan ni Moses ang kamatayan 3 buwan pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Pumunta ako sa ilog Nile at lumabas.
Hanggang sa pumasok siya ay kagustuhan ng kanyang mga magulang, ngunit hanggang sa makilala niya ang prinsesa, patay na bata ang anak na yon. May mga buhaya din dyan, kayo, gaano katakot ang Nile River na yon? Ngunit hindi ba't ang pangalan ay ibinigay sa sandaling nakahawak ka sa mga bisig ng iyong anak na babae, ang prinsesa? Moses, inugot mula sa tubig. Pag-isipan natin ito sa espiritual ngayon. Nailigtas kami mula sa amniotic fluid ng sinapupunan ng aming ina. Sinabi ng obstetrician na nangangailangan ng daan-daang milyong mga panganganak para sa isang buhay upang mabuntis. Ikaw at ako ay tumatanggap ng napakalaking biyayang ito. Para kay Jesus, ang simula ng magkakasamang buhay ay nagsimula rin sa tubig habang siya ay umahon. Kailangan bang si Moses ang magiging Moses? Maaari mong gawin ang parehong misyon bilang Moses ngayon. Amen. Sana tanggapin mo ito ng may pananampalataya. Naniniwala ako na ang ating Remeni Church ay itatatag ng Diyos bilang ang pinakamapagbigay na simbahan sa mundo kung saan ang masaganang biyaya ng Diyos ay magagamit. Kaya naniniwala ako na patuloy tayong magkikita ng ganito at ipakalat ang mensaheng ito ngayon. May napili ang Diyos. Bakit? Ipadala si Moises sa Ehipto. Kanino mo ipinadala ito? Ipadala ito sa Baro. Si Baro ang kalaban. Hindi ba't ikaw ang nagtangkang kumatay kay Moses? Ngunit mula rito, nagsimulang mangyari ang kasaysayan, may isang bagay na pinakamahirap sa atin. May isang taong pinakaayaw kong makilala. Kailangan nating magkita. Ang pakikipagkita sa akin ay parang pakikipagtagpo ni Moses kay Faraon. Ngayon, ipinadala tayo ng Diyos sa mundong ito upang salubungin ako, ang ako na namumuhay sa isang huwad na buhay, ang ako na nabubuhay bilang ibang tao maliban sa aking sarili. Sino ako? Dapat akong mamuhay bilang isang tunay na kapakipakinabang na sisidlan para sa Diyos, na ipinadala ng Diyos sa mundong ito. Bueno, habang ako ay nabubuhay, nakikita ko na ako ay sublatan, pagod na pagod, may sakit at mahina dahil sa panlabas na kapaligiran, at ako ay nakatayo dito sa harap mo bilang mga tao ng Diyos. Amen. Kaya tumagal si Moises ng 40 taon. Kinailangan ko ng 40 taon upang mahanap ang aking sarili. Maaari kang tumagal ng 1 o 2 taon upang mahanap ang iyong sariling hitsura ngayon. Sana pahalagahan mo ito. Hinabol ba ni Moises ang mga tupa sa loob ng 40 taon? Ganito at ganyan ang tingin ko. Bakit ako nandito? At pagkatapos ay makilala mo ang iyong sarili. Ano ang nakilala mo sa dulo? Nakatagpo natin ang hindi mapapatay na apoy ng Diyos sa bundok Horeb. Nang ikalat ng Diyos ang mga tao ng Israel sa buong mundo, hindi ba't ang apoy ng banal na espiritu ay dumating sa kanila sa kabanatang ito ng aklat ng mga gawa? Ang apoy ng banal na espiritu, isang apoy na nagmininas na parang mga dila ng apoy at hindi namamatay. Ang apoy na ito ay kumakalat sa buong mundo, mula sa VA hanggang Ithia, sa Korea, hanggang sa gitnang silangan, at bagamat sa wakas ay nagsisimula ito sa Israel, nakatutok din ito sa buong mundo na magtatapos sa Israel. Israel. Ikaw at ako, ito ang Israel. Naniniwala ako na kung narito ang simula, narito rin ang wakas. So, saan ka pupunta? Pumunta siya sa Ehipto upang tipunin ang kanyang mga tao. Nasaan ang aking mga tao ngayon? Ngayon si Moises ay naparito sa akin na may espiritu ng pagsuway sa kanya, isang espiritu ng takot sa kanya, na gustong tumayo ngunit hindi makatayo. Dumating na ang salita. Sana gumising ka na. Naparito ako para sa kapakanan ng mga napili. Ngayon ang mga piniling tao ay nasa labas, ngunit sila ay nasa loob ko. Gusto kong gumising. Gusto kong gamitin ng Diyos. Lumapit ako sa inyong lahat. Mayroon ding mga pamilya na naghiwalay. May mga taong dumaranas ng sakit. May pamilyang naligaw ng landas. May mga taong nasasaktan. Kung ito ay isang daanan kung saan maaari mong matugunan ang Diyos, sana ay pahalagahan mo ang talatang ito sa oras na ito. Amen. Ngayon, ang oras na ito ay ang oras na ginagamit bilang tagapili na iyon, at ang koneksyon sa pagitan ng tagapili na ito at ng tagapili ay ipagpapatuloy sa susunod na pagkakataon.
Mahal kita.